Walang imikan sina Samantha at Matthew hanggang marating nila ang mansyon. Agad siyang bumaba sa golf cart na siyang sinakyan nila mula resort. Si Matthew ang nagmamaneho nun. Sa hardin nito inihinto ang golf cart kung saan naghihintay si Doña Catalina. Doon nito ipinahanda ang pagkain para sa pananghalian. "Oh, nandyan na pala kayo. Saktong-sakto lang ang dating nyo." Nakangiting salubong sa kanya ng Donya. "Matthew, nasan si Albert? Di ba sabi ko isama mo na rin para makasabay natin sa pagkain?" Nilingon ng dalaga si Matthew na ngayon ay nasa likod na niya. Pinukol niya ito ng naghahamong tingin dahil sa hindi nito pagsama kay Albert kahit gustong sumama ng lalaki. Bumuntong hininga lang ito at tumiretso sa mahabang mesa at umupo ron. "Sige na, Samantha, umupo ka na." Iikot sana si Samantha para umupo sa kabilang bahagi ng mesa ng, "Dito ka na, iha, sa katabi ni Matthew," wika ng Donya. Hindi man niya gusto, ay tumabi na lang siya sa binata. Ipinatong niya ang bag sa bakanting silyang nasa tabi niya. Umupo na rin ang Donya. Sumandok si Matthew ng kanin para lagyan ng plato ng dalaga, pero agad niyang pinigilan ito. "I still have my hands." Yamot niyang saad at kinuha ang serving spoon mula sa kamay ng binata at siya na ang kumuha ng sariling pagkain. "Which food do you want?" Mahinahong tanong ni Matthew, pero hindi niya ito sinagot. Kumuha siya ng inihaw na liempo at inilagay sa plato. "May maliliit na slice na rito, oh," ani Matthew, but she just pretended that she didn't hear him. Naiinis talaga siya sa lalaki ng sandaling yun. Sa halip ay inalis niya ang kubyerto sa kanyang plato at hinimay ang inihaw gamit ang kamay. Saka isinawsaw sa suka at isinama sa kanin, tsaka sumubo ng malaki. Kapag ganitong naiinis siya, ay dinadaan niya talaga sa kain. Hindi na rin napansin ni Samantha ang pagtitig ng Donya sa kanila ni Matthew, na mukhang nararamdaman ang away sa kanilang dalawa. "I was planning a party," Donya announced. Natigil si Samantha sa pagnguya at napatingin sa Donya na nawaglit sa kanyang isip na naroroon pala. Inalis ng Donya ang kubyerto sa plato nito at humingi ng tubig kay Nanay Raquel. Naghugas ito ng kamay, tsaka kumuha ng liempo at ginaya ang ginawa ni Samantha. "Masarap ang ganito, ah," nakangiting wika nito habang nakatingin sa dalaga. Napangiti naman si Samantha, pero nakaramdam ng pagkapahiya sa naging asal niya. "Party for what, Lola? Wala namang dahilan para magpa-party. Malayo pa birthday mo at mas lalo sa akin." "I have a very important announcement to make for everyone at sa araw na yun ko i-aanunsyo. And that is, i-aanunsyo kung ikaw na ang magmamana ng lahat-lahat ng negosyo natin." Natigilan si Samantha. Bigla ang pagkabog ng puso niya. Sa lakas nun ay parang naririnig na niya ang sariling tibok ng puso. Lungkot. Binalot ng matinding lungkot ang puso niya na hindi niya malaman kung bakit. She should be happy dahil makakawala na siya sa kasunduan nila ni Matthew. Pero bakit nasasaktan siya? "What do you mean, Lola? Are you letting me inherit your properties?" Tanong ni Matthew. "It depends on you." "Sa inyo," ni Samantha. "We'll see." Nakangiting ipinagpatuloy ng Donya ang pagkain. Nagkatingin na naman sila ni Matthew. Kita niya sa mukha nito ang matinding confusion. "Pwede ba? Huwag kang harang-harang dyan sa dinaraanan ko," angil ni Samantha kay Matthew. Paglabas kasi ni Samantha ng banyo ay bumalandra ang binata sa harapan niya. "Bakit? Siguro natatakot kang madala, no?" "Well, hindi kita masisisi. Alam ko naman na matindi ang paghanga mo sa katawan ko." "Ang kapal mo. Alam mo, mister, hindi ako nadadala sa katawan mo. Hindi naman yan purong muscles, may tabayan, oh. Alam mo kung sino ang may magandang katawan? Ang pinsan mo, si Albert. Yun ang magandang katawan." Saglit na nainis si Matthew sa narinig, pero agad din itong ngumiti. Itinaas niya ang isang braso. Tumaas naman ang kilay ni Samantha. "Ano naman yan?"
Bicep pa lang, wala nang panama si Albert sa akin. Come on, suntukin mo para malaman mo kung gaano kalakas to. Pang-aasar ni Matthew sa dalaga. Lumapit naman sa kanya si Samantha. Malakas? Suntukin ko? Yes, come on, gawin mo. Napangiwi siya nang sikmuraan siya ni Samantha. Hindi siya handa doon, kaya totoong nasaktan siya kahit papano. Lakas nga. Hinampas pa ni Samantha ang tiyan ni Matthew bago tinungo ang kama at nahiga. Napangiti na lang ang binata. Tinungo nito ang pinto para i-off ang ilaw, saka humiga na rin sa tabi ni Samantha. Hinayaan lang niyang nakabukas ang lampshade. Ilang sandali niyang tinitigan ang nakatalikod na dalaga na suot ang pajamas at t-shirt. Ngayon, nagtataka siya kung bakit hindi ito nagsuot ng nightgown. He drew himself toward her. Samantha, mahinang tawag ng binata, pero hindi siya nito pinansin. Ipinatong niya ang kamay sa braso nito. Huwag mo nga akong hahawakan, masasaktan ka sa akin. Napangiwi siya sa pagbabanta sa kanya ng dalaga. Sorry na. Inalis ng dalaga ang kamay niya sa braso nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Aminado siyang mali siya sa naging akto niya kanina. Uminit lang talaga ang ulo niya kanina. Pag-uwi niya galing ng winery ay agad niyang hinanap si Samantha. Pero ayon sa lola niya ay isinama ito ni Albert papuntang resort. Nang makita niya kung paano magtitigan ng dalawa, habang inaalis ni Albert ang life vest na suot ni Samantha, ay talagang nag-init ang ulo niya. Batid niyang may gusto si Albert kay Samantha. Good morning, sleepyhead. Naramdaman ni Samantha ang masuyong paghaplos sa kanyang pisngi, sa kanyang jawline at ilalim ng kanyang baba. Kahit medyo antok pa, ay pinilit niyang iminulat ang mga mata. Good morning! Nakangiting mukha ni Matthew ang nabungaran niya. Nasa gilid ito ng kama. It's already 9, babe. Come on, wake up. Let's have breakfast. 9 na ba? Inaantok niyang tanong. Opo, mahal na prinsesa. Kaya bangon na riyan. Dinala na kita ng breakfast mo. Bumangon siya at kinuha naman ni Matthew ang bed tray table na may lamang pagkain at inilagay sa harapan niya. Umupo ito sa gilid ng kama paharap sa kanya. Ano yan? Ako nag-prepare nitong lahat. Ikaw ang nagluto? Nakataas ang kilay niyang tanong. Akala siguro ng lalaking ito, nakalimutan na niya ang atraso nito sa kanya. Akala siguro nito madali siyang mapapaamo. No way. I toasted the bacon. Gusto niyang biglang mapangiti pero pinigilan niya. Hindi pa ako nagugutom. Kung suhol yan dahil sa sinabi mo sa akin kahapon, pues hindi mo ako madadaan sa ganyan. Walang kangiti-ngiti niyang sabi. Napabuntong hininga si Matthew at sumeryoso ang anyo nito. Samantha, sa mga nasabi ko kahapon, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Wala lang ako sa mood. Lalong tumaas ang kilay niya sa sinabi nito. Ganyan ka ba talaga lagi kapag wala sa mood? Madalas mang insulto ng babae? So, kailangan pala masanay na ako, no? Pangalawang beses na siya nitong ininsulto. Nung una ay nang sabihin nitong hindi ito nadadala sa kanya dahil wala siyang dating. Matthew set aside the tray. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Look, Samantha, hindi ko sinasadya. Nainis ako nang makita ko kayo ni Albert na magkasama. Nagkakagusto ka ba sa kanya? She opened her mouth but closed it again. She stared at him for a moment. Ano nga ba magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang may gusto siya kay Albert? Anya sa sarili. Paano kung sabihin ko sa iyong oo? Marahas itong napabuga ng hangin. You can't! Halos galit nitong sabi. He looks frustrated. Why can't I? Because... He paused. Siya naman ay halos hindi huminga dahil sa pag-antay sa magiging sagot ni Matthew. Parang may gusto siyang marinig mula rito kung bakit hindi siya pwedeng magkagusto kay Albert. Napailing si Samantha. Bakit ba siya umaasa na sasabihin itong dahil nagsiselos ito? Hindi ko siya papatulan. Huwag ka mag-alala. Pinsan mo siya.
lalo na at may nangyayari sa pagitan natin. Those are enough reasons for me to not entertain him. Ang pagpatol ko nga sa'yo, maling-mali na eh. God, bakit nga ba nawala sa isip ko na kapatid ka ni Alexander na ex-boyfriend ko? This is ridiculous! Samantha got cut off mid-rant as Matthew's hands enveloped her face and brought her closer to him. Pinutol ni Matthew ang ano pamang sasabihin niya ng isang halik. Nagsiselos ako, Samantha. Bulong nito sa labi niya. Bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Why? Halos hangin na lumabas mula sa bibig niya. Bahagya niyang inilayo ang mukha rito. Samantha, kasi. Samantha literally stopped breathing. Mahal na kaya siya nito? I like you. I like you a lot. Samantha slowly released the air that she held for a while. She must be a fool to think na sasabihin nitong mahal na siya nito. Ano ba naman ang pumapasok sa isip niya? Sandaling panahon pa lang sila nitong nagkakasama and she doubts na mamahalin siya ni Matthew. Of course, alam niyang gusto siya nito. Sinabi na nito yun minsan. Pero pakaba rin ito masyado para mautal pa sa pagsasalita. I like you lang naman pala ang sasabihin. At isa pa ay hindi niya rin hahayaang mahulog siya kay Matthew. Nakipagkasundo siya sa binata para isalba ang negosyo nila at para siguraduhin na walang manang makukuha si Alexander. I know, sinabi mo na yan dati, di ba? Muli nitong hinawakan ang kamay niya at ikinulong sa mga palad nito. Samantha, hindi kita gustong nakikita ng ganun kalapit kay Albert o kahit na kanino pang lalaki. Nakakababa ba ng pagkatao kasi alam ng lahat na mag-asawa tayo? I get it. No, you don't get it. Kasi nga gusto kita. Nakakaramdam ako ng selos. Gusto kong i-level up ang relasyon natin. Ngayon, mas lalo siyang naguluhan. You are making no sense. Linawin mo nga, Matthew. Gusto kong maging mag-on tayo. Maging committed tayo sa isa't isa. Hindi ka pwedeng magpaligaw sa iba at pwede mo akong pagbawalan kung hindi mo gusto ang ginagawa ko. Ganun. Natawa si Samantha. Tumayo siya at naguguluhang tinitigan si Matthew. Nararamdaman kong gusto mo rin ako, Samantha. Tumaas ang kilay niya sa sinabi nito. Ang taas talaga ng tiwala mo sa sarili, no? Tumayo si Matthew at bigla na lang siyang hinila palapit sa katawan nito at hinapit siya sa bewang. Hindi ba? Hamon nito. Saglit siyang natahimik. Itatanggi pa ba niya? Katulad nito, ay nakakaramdam din siya ng iritasyon sa tuwing makikita niya itong malapit sa ibang babae. Katulad na lang ng kay Lani. Pero hindi ibig sabihin na pwede na tayong magkaroon ng relasyon. Why not? Samantha, we are compatible. Nag-i-enjoy ka naman sa company ko, di ba? Napapaligaya naman kita dahil magaling ako. Napangiti siya. Hindi pwedeng magaling lang. Ilang babae na bang sinabihan mo ng I like you? I want an honest answer. He sighed. Marami na. Matapat nitong sagot. Alam niyang wala lang ang salitang like para rito. Maraming lalaki na rin ang nagsabi ng ganyan sa kanya. Kahit nga ang salitang I love you ay makailang beses na rin niyang narinig sa mga manliligaw. Kahit kakikilala pa lang niya sa mga ito. You have the privilege to do anything you want to me. Samantha, ikaw lang ang inalok ko ng ganito. Kung tutuusin, ikaw ang magiging unang girlfriend ko. Ba't talagang? So, pasalamat pa pala ako niyan ha? Nagkibit balikat ito. Parang ganun na nga. Nakangising sagot nito. Itong lalaking tong talaga. Minsan natutuwa na siya, pero at the end ay maiinis siya dahil sa kayabangan eh. Pumayag na si Samantha sa nais ni Matthew. Naisip niyang bakit nga ba hindi? Masaya sila sa company ng isa't isa. At isa pa'y wala rin namang magbabago maliban sa magiging committed sila sa isa't isa. Bawal siyang magpaligaw at bawal manligaw si Matthew habang sila. Yun ang pagkakaiba ng relasyon nila ni Matthew sa mga naunang karelasyon nito, katulad ni Trisha. Hi Samantha! Agad na bati ni Albert nang salubungin sila nito ni Matthew. Nagyaya ang binata na mag-swimming sa resort. Papalubog na ang araw kaya hindi na rin mainit na maligo.
Magsuswimming ba kayo? Tanong ni Albert. Oo, sagot niya. Samantha, can I invite you tomorrow night? We arranged a mini concert and it will be held tomorrow evening, dito mismo sa resort. Can I invite you to be my date? Ang kamay ni Matthew na nasa balikat ni Samantha ay bumaba sa kanyang bewang, na tila nagpapahiwatig na sa kanya ang dalaga. I'm sorry pare, I wouldn't allow my girlfriend to go on a date with someone else. Tila nagbabanta na saad ni Matthew. Namamanghang tiningala naman ni Samantha ang binata. Tama bang nakikita at naririnig niya? O nagfi-feeling lang siya? He's acting like a possessive boyfriend. Girlfriend ko na si Samantha. For real, walang pagpapanggap. Albert averted his gaze to her, tila humihingi ng confirmation. She smiled and she slightly nodded. Albert heaved and puffed. Congrats! Anito na may kasamang kibit balikat. Rumihistro ang matinding panghihinayang sa mukha nito. Tinapik ito ni Matthew sa balikat. Magsuswimming lang kami. Tumango si Albert at iniwan na sila nito. Did you see the big disappointment on his face? Tanong ng binata sa nasisiyahang tono. Matthew, hindi naman ni. Saway niya rito. Are you blind, Samantha? O sadyang manhid ka lang? He's attracted to you. Saad nito. Such a beautiful lady. Natigil sa paglalakad si Matthew at masamang tinitigan ang dalawang banyagang nakasalubong nila na nakatitig kay Samantha habang sinasabi ang salitang yun. Pinisil ni Samantha ang bewang ng binata. Ikaw, grabe ka. Lahat na lang ba na makikita mo, feeling mo ako ang tinutukoy? Sita niya sa lalaki. Napaka-humble mo, no? Marahan siyang natawa. Assuming ka lang. Inalis niya ang pagkahawak ng braso sa bewang nito at hinawakan ang kamay ni Matthew at saka hinila. Natatawa naman ang binata ng sandaling yun. Kakaibang saya ang nadarama niya. Lalo na at alam niya na si